Based on my true story. Five years old pa lang ako noon, nung nagwo-work yung nanay ko sa San Pablo. Nagpagawa kami ng bahay sa may Lucena City, Ibaiyang. Tabi kami ng ilog at talagang pag umuulan madalas bumaha kaya nirenovate ni mama ang bahay para maging whole body na semento. Kinagabihan nagpapahinga na ang mga hipag ko. At mga kapatid ko naman ay nag-iinom sa parteng likuran ng gagawing cree sa loob ng bahay. Wala pa yung debisayon dahil iisa lang naman ang magulang namin. Si mama na lang bumubuhay sa amin. Naalala ko noon pauwi ang mama, day off niya noon, at dadalawin kami. Ginabi na ang mama sa biyahe dahil bago pa siya umuwi ay tinapos na niya muna ang trabaho niya sa work niya. Katulong ang mama ko, siguro pagod ito kaya naman nakatulog ng mahimbing sa biyahe. Sobrang init ng pakiramdam ko noon, mahirap lang kami, at bahay lang ang meron kami pero wala kaming sariling kuryente, kaya curtain lang ang pinapaypay sa akin ng kapatid kong babae. Bale yung higaan namin malapit sa cree, hindi pa naman ito nagagamit kaya dun muna pansamantala gumawa ng higaan ang mga kapatid ko para maidaos lang ang pagod sa buong maghapon. Yung kama namin ay tapat mismo ng cree kung saan ang likod ng cree ay nakatapat sa ilog. May harang lang itong plywood. Sinabi ko sa ate ko na ako na ang magpapaypay, kahit 5 years old ako ay marunong naman na ako sa buhay. Inagaw ko sa kapatid ko yung curtain at pagkaagaw ko may nakita akong ulo na nakadungaw sa likod ng plywood. Napatigil ako sa pagpaypay sa kainaninag kung di ba ako nagkakamali ng nakita. Wala itong mata at ang ilong nito ay parang slime, may bibig pero nakatitig lang ito sakin. Nang matauhan ako sumigaw ako ng sumigaw sabi ko may ulo sa cree. May ulo kuya. Kuya may ulo. May ulo. Walang mata kuya. Nagsitakbuhan ang mga kapatid kong lalaki papunta sakin. Biniro pa nila na baka ako daw ay lasing na din kaya matulog na ako. Sobrang lamig ng pakiramdam ko, umiyak lang ako ng umiyak dahil di sila naniniwala sa akin nakita ko. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako at inayos ang sarili ko. Medyo nakatulog na pala ako dala ng labis na pag-iyak. Hindi ko pa din makalimutan ang nangyari. Unang beses ko itong nakita. Hinanap ko ang ate kinapakapa ko ito, nasa paanan na pala niya ako. Umayos ako ng higa at napansing may nakatayo sa harapan namin. Hindi ko maaninag ang yulunan nito pero amoy ko ang pabango ni mama. Nakauwi na pala ang mama at parang kinuha ng mama ang pamaypay kay ate. Nakasuot ito ng maong na jacket, paborito yun ng mama dahil nga malamig daw ito kahit mainit ang panahon. Gumapang ako para sana yakapin si mama, pero di ko pa din maimulat ng ayos ang mata ko kaya tamang braso lang nito na nagpapaypay sa amin ang nakikita ko. Umangat ng sandali ang katawan ni ate nakadapa kasi ito at nararamdaman kong napatingin din ito kay mama na nakatayo sa harapan namin ngayon. Sabi ko, ate andito na pala si mama. Nakatulala lang si ate. Naanig ko ang mukha ni ate na nakatulala pa din ito kay mama. Sobrang dilim kasi ng panahon na yun, tanging ilaw lang ng kapitbahay ang nagsisilbing liwanag namin sa gabi. Biglang nagsalita ang ate na pakiramdaman ko ay paiyak ito. Ineng si mami walang ulo. Umiiyak na si ate at paulit-ulit na tinanong kay mama kung bakit wala itong ulo. Ineng si mami walang ulo. Naanig ko lang talaga ay braso ni mama at saka kasuotan nito. Tinapik ni ate si mama at nang tapikin niya ito. Ay ramdam ko talaga ang labis na pagkaantok, o baka naman namamaga ang mga mata ko dahil sa pag-iyak ko kagabi, kaya hindi ko na dinalam ang sunod na nangyari. Siguro mga 3 AM na yun kasi kada alas 3 ng umaga nagsisiinggayan na ang mga manok ng kapitbahay. Kinaumagahan. Nakita ko si ate na nagwawalis, o umusmos pa lang ako. Pero dahil sa hirap ng buhay namin dati ay napaka-mature ko na ng mag-isip. Tinanong ko sa kanya kung naalala niya pa yung kanina. Oo enang mamaya ikukwento natin kay mami. Kinabahan ako akala ko nagbibiro lang si ate.
Pagkasabi ng ate nakita namin si mama pababa ng riles. Nakamaong ito na jacket kagaya ng nakita ko kagabi. Nagtataka ako kung bakit kaka-rating niya lang ngayon samantalang ay siya ang nagpapaypay sa amin. Mga anak, nasiraan kami kaninang alas 3, ay nahimbing ang tulog ko. Akala ko nga ay nakauwi na ko at nanaginip akong pinapaypayan ko daw kayo. Nagkatinginan na lang kami ni ate at si ate ay napaiyak na lamang habang nakayakap kay mama. Mula noon, palaging malakas si mama. 72 na siya ngayon at ang ate ko naman may mga anak na din. Hanggang ngayon ay alaala pa din sa amin na ugaliin ang palaging magdasal. Upang sa gayon ay ligtas ang ating mga mahal sa buhay na nagbabiyahe. Oh.